Yo! Kamusta mga pamangkin? Alam nyo na, dito sa Tito Daldal, lagi nating binubuksan ang mga kwento ng mga iniidolo nating sikat na personalidad, mga kwento ng tagumpay, pagsubok, at pagbabago. Pero simula ngayon, dadalhin din natin ang spotlight sa mga kwento ng mga hindi kilalang individual o grupo, mga taong hindi sikat pero may karanasang babago ng pananaw mo sa buhay. Mga kwento ng pambihirang pagsubok at matinding milagro. Mga sitwasyong halos imposibleng malampasan ng kahit sino, pero nakaligtas sila. Buhay sila, at may dalang aral para sa ating lahat. Kasi dito sa Tito Daldal, naniniwala tayo na hindi lang ang sikat ang may kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Kaya kung gusto mo ng ganitong klaseng kwento, yung nakakaiyak, nakakabilib, at nagpapaalala na habang may buhay, may pag-asa. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na sa channel ni Tito Daldal, i-like mo na rin ang video, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tiyak mong aabangan. Ako si Tito Daldal, at dito, kahit simpleng tao, may kwento ng kabayanihan. Ngayong episode, ang kwento natin ay tungkol sa isang batang minsang na-caught sa varsity team, pero hindi nagpatalo, bagkus, naging alamat sa NBA. Ito ang kwento ng tunay na GOAT. Mga pamangkin, kilalanin natin si Michael Jordan. Pero bago ang malupit na kwento, baka naman pwedeng i-like mo muna tong video, mag-subscribe ka na rin, i-hit ang notification button at tulungan mo si Tito Daldal sa ating road to 500 subscribers. Suporta mo ang lakas ko, mga pamangkin. Ipinanganak si Michael Jeffrey Jordan noong February 17, 1963 sa Brooklyn, New York, pero lumaki siya sa Wilmington, North Carolina. Bunso sa 5 magkakapatid, si Michael ay lumiking disiplinado, dahil sa kanyang ama na nagturo sa kanya ng halaga ng sipag, tiyaga, at respeto. Mahilig siyang makipagkompetensya sa mga kuya niya, sa larong basketball, baseball, at kahit sa simpleng gawain. Doon pa lang, kitang-kita na ang apoy sa kanyang puso para manalo. Pero eto ang twist mga pamangkin, na-cut si Michael mula sa varsity team nila sa high school noong sophomore year niya. Masakit yun, di ba? Pero hindi siya sumuko, ginamit niya yung rejection bilang motivation. Araw-araw siyang nag-ensayo, binuhos ang lahat ng effort, at kaya naman sa sumunod na taon, naging star player siya. Pagdating ng college, kinuha siya ng University of North Carolina. At sa 1982 NCAA Finals, siya ang tumira ng game-winning shot para sa championship. Doon nagsimula ang hype at yumugang ang pangalan niya, "This kid is special." Noong 1984, pinili siya bilang 3rd overall pick ng Chicago Bulls. At pagpasok pa lang niya sa NBA, binago niya ang laro. Explosive, elegant, fearless, isang kombinasyon ng grace at killer instinct. Nanalo siya ng Rookie of the Year pero matagal bago siya nagka-championship. Bago yun, natalo muna siya ng ilang beses sa playoffs. Pero gaya ng dati, hindi siya sumuko. Sa tulong ng coach na si Phil Jackson at teammates tulad ni Scottie Pippen at Dennis Rodman, naitayo ang Bulls dynasty. Mula 1991 hanggang 1993, 3 sunod-sunod na championships ang kanilang nakuha. At nag-retire siya saglit noong 1993 matapos mamatay ang kanyang ama. Lumipat pa siya sa baseball bilang tribute sa tatay niya. Pero noong 1995, bumalik siya. At ang mensahe niya simple lang, "I'm back." Mula 1996 to 1998, another 3-peat. 6 championships total, at hindi siya natalo sa kahit anong NBA Finals na nilaro niya. 6-0 record, perfect, legendary. Nag-retire siya ulit noong 1999, pero bumalik pa for one last dance sa Washington Wizards mula 2001-2003. Sa kanyang unang season 2001-2002, kumita si Jordan ng mga $1 million na sahod, ngunit inidonate niya ang kabuoang halaga nito sa September 11, 2001 terrorist attack relief efforts. $100,000 mula rito ay ibinigay sa education fund para sa mga batang nawala ng magulang sa Pentagon attack. Ang pondo ay bahagi ng Washington Sports and Entertainment Education Fund. Tinayo ni Wizards owner Abe Pollin, ibinahagi niya ang donation ni Jordan at matching donation mula sa kanyang pamilya. Ang natitirang $900,000 ay ipinadala sa iba pang mga organisasyong tumutugon sa kaganapan, kabilang ang tulong sa mga pamilya ng mga biktima sa New York at Washington areas. Nakatakda ang kanyang kontrata bilang veterans minimum dahil sa salary cap rules, kaya nagdesisyon siyang i-donate lahat ng sahod sa relief efforts matapos ang tragedy ng 9/11. Sa personal na buhay, ikinasal siya noong 1989 kay Juanita Vinoy, at nagkaroon sila ng 3 anak. Naghiwalay sila noong 2006. Noong 2013, nagpakasal siya kay Yvette Prieto, isang Cuban-American model. Nagkaroon sila ng kambal na anak na babae. Sa kabila ng kasikatan, pribado si MJ pagdating sa pamilya. Mahal niya ang mga anak niya at sinusuportahan ang mga ito sa kanilang mga sariling landas.
Ngayon, si Michael Jordan ay hindi lang GOAT sa court kundi isa na ring business icon. May sarili siyang NBA team, ang Charlotte Hornets. Binenta na niya ang majority stake nito noong 2023. Siya rin ang utak sa likod ng Air Jordan brand, isa sa pinakasikat na sapatos sa buong mundo. Ayon sa Forbes, as of 2024, ang net worth ni Michael Jordan ay tinatayang $3.2 billion. Oo, pamangkin, bilyonaryo na si MJ. Unang atleta na naging ganito kay Amon hindi lang dahil sa laro, kundi dahil sa diskarte, branding, at business mindset. Mga pamangkin, ang kwento ni Michael Jordan ay kwento ng rejection, pagpupursige, at walang hanggang disiplina. Nakat siya sa varsity, natalo ng paulit-ulit, pero hindi siya bumitaw, at sa huli, siya ang naging alamat. Kung na-inspire kayo sa kwento ni MJ, like mo na ang video na ito, at mag-comment, at mag-subscribe na din kayo. At kung may gusto kayong ipakwento kay Tito Daldal, sikat man o hindi, comment nyo lang sa baba. Malay nyo, siya na ang susunod nating bigyang pugay. At kung gusto mo mapasama sa Tito Daldal shoutout, comment mo din at ilalagay natin ang pangalan mo sa shoutout segment sa susunod na video upload natin. Ako si Tito Daldal, ang chismoso niyong tiyo na hindi lang basta daldal ng daldal, kundi naghahatid ng mga kwento ng inspirasyon at pag-asa, daldal pa more.